pang standing warrant of arrest laban sa negosyanteng si Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos. Sa panempo ng DZRH kay Attorney Victor Lorenzo, hepe ng NBI Cybercrime Division, natuklasan nilang may dalawa pang arrest warrant na kinakarap si Mangusin. Sinabi ni Attorney Lorenzo na may kinalaman ito sa qualified human trafficking case noong taong 2006 kung saan ito'y non-bailable at isang paglabag sa violence against women diyan po sa Nueva Ecija. Binanggit pa ni Lorenzo ang naturang mga kaso matapos na arestuhin ng NBI si Mangusin aka FLM Francis Leo Marcos dalaman sa paglabag sa Republic Act number 8050 o yung pong optometry law na iniharap po ng mga optometrist sa Baguio City. Sir, may nakita kami na warrant of arrest against his name, yung Norman Mangusin nga, yung qualified human trafficking. Noon pang 2006 yun, may warrant of arrest yun. Tinecheck namin at isa-serve din namin sa kanya. Meron din siya, sir, yung sa 926210, yung violence against women, sa Gapan Nueva Ecija naman, sir. Kasi dun sa mga nanirahan sa mga lugar na yun. So, tinecheck namin and we're going to serve. Pero in the meantime, sir, ang sinerve namin nga yung sa Baguio City na binerify na standing pa. Samantala, bine-verify din po ng NBI kung ano ang tunay daw pong katauhan ni Mangusin dalaman sa paggamit ito ng pangalang Francis Leo Marcos. Yun ang bine-verify namin ngayon, sir, kung may mga passport kasi siya na present, sinadmit sa amin, proving na siya yung Francis Leo Marcos. Kaya lang, sir, may mga ibang dokumento kami na nakikita din na siya si Norman Mangusin. So, which is which? Under verification pa lahat yan, sir. Kung talagang yung mga passport niya is falsified, may mga kukulang kaso yan, sir. Ang tinig mga kaibigan ni Attorney Victor Lorenzo, hepe ng NBI Cybercrime Division. Samantala, una pong nakilala si Mangusin aka FLM, si Francis Leo Marcos. Sa social media nang mamahagi siya ng kaban-kabang bigas para sa mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sa ibang balita naman, hindi na binigyan pa ng Korte Suprema ng temporary restraining order ang ABS-CBN laban sa cease and desist order naman ng National Telecommunications Commission o NTC. Dahil dito, hindi pa rin makababalik sa operasyon o hindi pa rin makakapag-broadcast ang media network. Sa halip ay inatasan naman ng Supreme Court ang NTC na magsumite ng kanilang komento sa inihaing petisyon ng ABS-CBN sa loob ng 10 araw, gayon din ng Kamara at Senado. May 5 araw naman ang ABS-CBN Kapamilya Network para magsumite ng kanilang sagot sa magiging komento ng National Telecommunications Commission. Ito si Mayor Sara, nagalit naman. Nagalit to si Mayor Sara Duterte kasi sa dami-dami ba naman ng sa dami-dami ng sinabi niya, ang sinabi lang daw according sa kanya, ang sinabi lang sa article, wala man lang sinabi patungkol dun sa mga sinite niyang batas. Hindi, ang sinabi lang is, dinefend lang niya si Pangulong Duterte, yung kanyang ama. Hindi man lang sinabi yung sinasite niyang IATF Omnibus Guide dated 15 May 20, Section 7, Paragraph 2, hindi man lang sinabi, ang dami-dami daw niyang sinite na batas, hindi man lang binanggit dun sa article. Kaya naiinis siya, galit na galit. So, tuloy nyo lang daw ang pagiging bias ninyo. Totoo talaga na bias ang ABS-CBN. Ang problema sa inyo, yung mga artista ninyo sasabihin ninyong, eto, balik na naman tayo dyan yung mga artista ninyo sasabihin ninyong, kasi hindi naman, inaayos naman namin tingnan mo nga, ngayon lang yan. Ngayon lang pinost yan. Ni Mayor Duterte, ngayon lang niya pinost yan. Hindi nyo pa rin inaayos yung pagiging bias ninyo. Tapos, pagsasalitain nyo mga artista, tapos sasabihin ninyo, ang sasabihin ninyo, ito yung sasabihin ko, ang lagi nyo sinasabi, concern kayo sa serbisyo. Sasagutin ito ng management mismo ninyo. Concern ba kayo sa serbisyo? Ito ang balita nyo kanina. Although hindi ko na ipe-play buo kasi makaka-copyright tayo, matatanggal yung video natin. Ano ho ba kaya in-screen cap ko na lang sa YouTube yung kanilang concern? Concern ba sila sa service? Sa taong bayan? O concern sila sa pera? Yung totoo. Ito ang sinabi nila. Ipinaglaban nila sa korte. At ito ang isa sa mga sinite nilang dahilan
kung bakit dapat magpatuloy ang ABS-CBN. Sinabi nila, every day that is off the air, ABS-CBN is losing about 30 to 35 million. Magkano daw? 30 to 35 million a day. Yang balita na yan, nanggaling yan sa ABS-CBN, sa TV Patrol ko kanina napanood yan. Panoorin nyo sa TV Patrol. Iyan ang sinabi ninyo sa Supreme Court. So sa madaling salita, hindi naman nyo talaga pinaglalaban yung serbisyo ninyo na sinasabi ng mga artista ninyo. Ang sinasabi ninyo, kasi nawawalan kayo ng kita everyday 30 to 35 million. Gusto ko lang kayong i-inform, no, dahil masaya ako, na ang Supreme Court ay dininay o kaya hindi pinagbigyan ang gustong mangyari ng ABS-CBN sa kanilang petition na final na pigilan o isyuhan ng PRO ang NTC na ipatupad yung kanilang cease and desist order. Okay? Bale, unanimous decision ito ng Supreme Court. Ibig sabihin, yung 14 justices, lahat sila ay bumoto na huwag bigyan ng PRO ang ABS-CBN. Okay? So, ibig sabihin, walang kwenta yung kanilang PRO. So, ibig sabihin ay tama ang ginawa ng NTC doon sa kanilang pag-issue ng cease and desist order doon sa ABS-CBN. Okay? At ang isa pang kagandahan nito, mga katropa, ay nire-require ngayon ng Supreme Court, ang Senado, at ang mababang kapulungan o itong House of Representatives na i-include doon sa petition ng ABS-CBN sapagkat minimension nila na ang House of Representatives daw ay nagbigay ng provisional authority, no? Nagbigay daw ng resolution o kaya letter sa NTC. At ito namang kung Senado ay sinasabi nila doon sa kanilang petition na meron daw resolution ang Senado na bigyan ng provisional franchise itong ABS-CBN o kaya ay bigyan sila ng yan napigilan ang NTC na wag i-issue yung cease and desist order o di necessarily included sila. Ang tinatawag dyan ay necessary parties kasi minention mo sila na sila yung pinagbabasihan mo ng iyong petition na pigilan ng NTC na para i-issue sa iyo yung PRO. Okay? So, ang ibig sabihin nito mga katropa ay mapipigilan ngayon ang Kongreso at ang Senado na i-railroad yan. Kaya ang mangyayari niyan, magkakaroon ngayon ng pagkakataon yung mga nag-o-oppose, yung may mga complaint, at yung mga may dahilan na wag bigyan ng bagong franchise itong ABS-CBN. No? Madidinig na lahat ngayon yan. Dahil merong meron nang nag-uutos yung Supreme Court, no, na dapat ay magbigay sila ng komento sapagkat sila ay necessary parties dito. At ang kagandahan yan, yung plano ni Speaker Alan Cayetano na tayo ay linlangin dyan sa pagbasa ng first reading at saka second reading na inaprobahan agad nila sa loob lamang ng ilang oras sa isang araw, hindi na pwedeng gawin ngayon. No? Sapagkat ngayon ay nakikita na ng lahat ng tao at nakikita ng Supreme Court kung ano yung mga katiwalayan at mga kamalian at yung mga labag sa batas na kanilang ginagawa. No? O kaya mga katropa, no, ang pwede ninyong maiambag dito sa ating advokasya ay ganito. Kausapin nyo yung inyong mga congressman o kaya sulatan nyo sila, yung inyong congressman sa inyong distrito at sabihin ninyo na kayo ay tutol dyan sa pagbibigay ng agad-agaran na franchise sa ABS-CBN ng walang hearing. No? At sabihin nyo sa kanila, hindi nyo na sila iboboto kapag sila ay pumayag dyan sa gusto mangyari ni Speaker Alan Cayetano. At sumulat na rin kayo sa kanila, sa mga congressman ninyo, na dapat ay patalsikin na nila si Alan Peter Cayetano na speaker, no? At sabihin niyo sa kanila na sa susunod ay hindi na ninyo iboboto yung congressman ninyo pag hindi sila sumunod sa pulso ng bayan. Okay? Maraming salamat at mga katropa,
palagi ninyong i-share, i-full blast sharing nyo itong ating mga broadcast at itong ating page, no, na Atty. Larry Gadon, no? At upang marami pang makaalam ng kanilang mga katiwaliang ginagawa at upang mabantayan ng sambayan ng Pilipino ang mga kalokohang pinagagawa ng ibang mga tiwaling congressman. Kampihan natin yung mga congressman natin na nagsusulong ng sang-ayon sa batas. Okay? O, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Don't forget to share and follow. Okay? Thank you. Una-una, sandali muna, sandali. Papasalamatan ko muna si Sir Vic Lorenzo. Pumasyal siya kasi meron akong complaint dito. Ako yung may complaint ako sa kanila eh. Nag-email ako ilang beses because of the proliferation of fake account. Ngayon, sabi niya, sir, meron ng warrant of arrest dito. Violation of RA 8050. Violation of RA 8050 is anti-optometry law. Noong 2010 mo yan sa Baguio. Optometry. So, kasi sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists or yung mga grupo ng mga optical clinic sa Baguio dahil wala silang kinita noong 2009 sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check at libreng salamin sa mata. At yan tuloy-tuloy kong ginagawa 3 beses taon-taon. Pwede nyo kalkalin yung aking Facebook since 2007 up to present. Itong previous, Peña Blanca, Cagayan. So sabi ko kay Sir Lorenzo, meron akong disease order. So kaya po ako nandito sa NBA yan para pagkumparahin yung disease order ng 2014 at saka yung warrant of arrest ng 2010, which is nagkaroon ng alias. So para hindi na ho ito magtagal, sabi ko, sige, mag-bail na lang muli ako. Para matapos na to, wala namang problema. Yung pong violation of RA 8050, kaya po ako na-warrant yan dahil po sa pagmamahal ko sa mamamayang Pilipino. Taon-taon ho, 3 beses sa isang taon. Basta kumita ako, nagbibigay po ako ng Optimum Eye Care Program sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, nakarating ako ng Maguindanao, nakarating ako ng Cagayan, dulo ng Pilipinas. Ako po, wala po akong ginawang hindi maganda. Puro pagtulong lamang ko sa ating mga mamamayan. Isa lang ang tinitignan ko rito na talagang may tinamaan mo sa Mayaman Challenge ko at talagang gusto po ako pabagsakin. Yun po, yun lamang po ang aking nasasabi. The National Bureau of Investigation, Director Eric Pistor, wishes to announce and confirms the arrest of Francis Leo Marcos. That's the name given to us in a booking sheet by the Computer Crimes Division under Chief Vic Lorenzo today in Quezon City. Mr. Francis Leo Marcos was arrested pursuant to a warrant of arrest issued by the Honorable Judge Aida Rangel Roque. The warrant is dated February 2018. This is in violation of Republic Act 8050 or the optometry law. We have other holdings and we are verifying the holdings of the NBI as against his involvement in other activities. There is also a warrant being verified. This one was filed by the NBI in 2006. The warrant issued for violation of the Anti-Human Trafficking and Persons Act. This is for qualified trafficking, so this is an unavailable warrant for his involvement in the recruitment of children. Also, there is a warrant for violation of Republic Act 9262. Ito yung sa exploitation, abuse, and violation of women and children. This one is issued in Gapan City. Also, we are in the process of verifying the true identity because we have been receiving reports that he had been using a name before, Norman Gakusip.
Mangusin, I'm sorry. The person to my right, Mr. Francis Leo Marcos, is assisted by his counsel, Attorney Vestido. And the arresting division is led by no less than the Chief Vic Lorenzo. The accused in the warrants, 3 warrants so far we have, is advised again of his right counsel. As he has counsel, he is assisted by counsel. He is also again advised of his right before the media, of his right to remain silent, and of his right to again to not talk. Anything he says under our custody may be used against him in any forum. Any questions? Sir, ano po yung background po nung sa kailan po na ipalabas yung third case, third warrant po na bine-verify? Which one? Yung sub-murder. 1962? Yung last two, sir, na na-file, yung isa sa 2006, sir, yung final po ng NBI. 2006, we have here the agent who filed this case. He is now a chief, agent or Chief Dimitria. Or Chief Dimitria? Sure. He used to be my agent. I understand I was the chief of the Anti-Human Trafficking Division when we filed this case. Saan, sir? So, happy pa ako na. Dito sa Manila. Yes, sir. And the agent at that time, who is now the chief, is Agent Dimitria. Tapos, sir, yung isa po, yung sagapan. Yung sagapan, we are verifying the details of this case. We have a copy of the warrant. This is a verified warrant. So basically, sir, This is for 9262, abandonment of women, abused women, and children. you would like to say something, sir? If accused Francis Leo would like to respond to the media. Ganito po yan. First and for all, wala po akong kilalang taga-Gapan na Baysiha at hindi pa ako napupunta ng Gapan. So, may natatandaan lang ho ako dyan na meron akong complainant na taga-Gapan na kinasuhan ho ako ng istapa, which is naglaban ho kami sa korte at nanalo po ako, yun po ay acquitted. So baka sila rin ho yung may gumawa niyang violation of 9262 na yan. Yan po ay hindi po talaga ako taga-Gapan, hindi ko po kilala kung sino yung nagsampa niyan. Regarding naman po dun sa Republic Act 8050, yan po ay noong 2010, nung ako po ay namigay ng libreng optical mission sa buong Baguio City po. Which is kasama ko po yung mga doktor na yan. Ang nagdemanda po ay yung may mga may-ari ng optical clinic. Dahil wala ho silang kinikita, dahil ako po ay namimigay ng libreng check-up at libreng salamin sa mata. Ngayon po, dahil po yan taon-taon kong ginagawa yung optical mission na yan, at least 3 times a week, 3 times a year, pag tumikita po ako, nung pong nag-humanitarian ako, the same thing sa General Santos somehow in 2014, hanggang Coronadal, hanggang South Cotabato, sinasampahan din ako ng the same group, yung Integrated Philippine Association of Optometrists. At yan po ay nakuhanan ko ng visit order kay Judge Noel sa Jensen noong 2014. Ngayon, kaya po kanina, nung pumunta po sa akin si Chief Lorenzo, sabi ko ako po isasama sa inyo at para liwanagin natin yung disease order ko at yung disease order ko at saka yung warrant of arrest ng violation of RA 250. Now, yung isa pong warrant of arrest involving na human trafficking, yan po ay wala po akong nalalaman at hindi ko po alam yan. Wala po talaga akong nalalaman. Hindi po ako na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktibidades. Hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung anuman. Tayo po ay masipag. Masipag po tayo maghanap buhay. Masipag tayo magtrabaho. Ayun po. Yun lamang po ang aking masasabi. The rest po ay sabi lang. Sir, may isang tanong lang po kasi may binanggit si Sir Lavin na meron din po silang question sa identity. Ano po ba talaga? Sir, ganito po kasimple yan eh. Ako po ay Marcos, ako po ay Marcos. Kung may problema po sa pagiging Marcos ko, dapat po nanay ko ang tanungin.
sapagkat hindi naman po ako ang gumawa ng pangalan ko, kundi po ibinigay po sa akin yan ng aking ina. Pero related kayo sa dating presidente, no? Hindi ko po yan masasagot. Ang masasabi ko lang po, kung may question po regarding sa pagka-Marcos ko, yan po yung aking ina. Ako po na nagkaisip ng 1997, yan na po ang aking identity, yung Francis Leo Marcos po na yan. Andyan po lahat ng mga passport ko, magmula nung kung kaluma-luma ang passport, dala-dala ko po yan. Ayun po, ang aking masasabi. So, gumawa po kayo ng effort para ma-identify din po, at least may reklamo kung totoo man. Opo, ako po ay may complaint sa NBI po. Nag-email po ako sa kanya regarding po sa proliferation of those fake account. Na yung iba pa nga po, talagang sinasabi na ako daw po ay nanghihingi ho ng mga donasyon. Hindi po. Nagkaroon lamang po ako ng tamang kaisipan. Ngayon pumutok yung lockdown. At sabi ko, gusto ko magkaroon ng kasaysayan ng aking buhay. Kaya po, yung pong pera ko, sagutin ko na rin mo ito. Marami nagtatanong saan daw yung galing yung aking pera. Ako po'y nagbenta ng ari-arian ko na minana dito po sa Ramon Isabela last 2 years ago. At yung pong isang bahay ko, ibinenta ko ng halagang 40 million. So medyo malaki-laki po yun. Yung 36 hectare na pinagbilang ko at saka ng aking bahay. Siya pong aking inuubos na pinamimigay ko sa taong bayan. Yun lamang po. Sir, for the record, hindi ikaw si Norman Mangusin. Hindi po. Sir Labi, sir, ano pong mangyayari ngayon? Kasi available po yung galing po sa Baguio na warrant. Pero meron po kayong mga verify po ng mga warrant against Mr. Marcos. Siya po ba i-release? We will serve these warrants on this person. So basically, madidetain siya. Mag-detain siya, sir, Yes. for the time being. And since non-available po yung isang complaint, until such time po na umabot po ito sa Until such time that the warrant is either recalled, lifted, or there is a court order by the issuing court of the warrant. Okay. Thank you. Thank you, sir. Anything more? No, clear na siya. Sir, saan siya i-detain? When Sa Marcos, ikaw, ano, Dito muna for security reasons, we will have to take care of that. That would all depend now with the chief after consultation with us and the director. If we will be brought down to the jail, no? But we have some security considerations. Thank you, sir. Titingnan namin kung kasi may mga ibang high value detainees kami. Okay. So we will have to take that into consideration. Ano masasabi mo, Mr. Marcos, na ikaw ay madidetain ngayon sa mga Yan po ay hindi ko masasagot ngayon yan. Abogado ko na masasagot yan. Ang masasabi ko lamang po ay yun po, talaga pong tayo napag-iinitan lamang po. Pero wala naman pong problema. Patutunayan po natin sa korte yan lahat ng mga aligasyon po niya. Okay. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Hindi ito nalaman ng mga nandito ngayon. A pharmaceutical called Moderna. I think I heard South Africa or I don't know what is the legal residence of this corporation. But meron na silang tests, tests na showing positive results. Meron ng vaccine, but ang problema, it will be ready, according to them, by 2021 pa. January at the earliest. So kung ganon, huwag ka sanang mamatay hanggang January. Hintayin mo yung vaccine. Pag tinawag ka ng kamatayan, sabihin mo, putang ina ka, umalis ka dyan. Kamay nihintay ako ng vaccine. Hindi ko ba panahon mamatay? Yan ang good news talaga. That is what I was really hoping for. The vaccine. Because ang kalaban ng vaccine, isa lang talaga. It's ang kalaban ng COVID. It's the vaccine that can really fight the infection. Wala nang iba. Yung sariling katawan mo lang.
Walang medisina, walang antibiotic. It's the germ nurtured also in your body to fight. Yan ang pag-asa natin. In the meantime, pakiusap ako sa labas, sundin lang po ninyo yung mask at saka yung pag-ubo. Magbili kayo ng panyo, baski yung murahin lang. Tapos, try to cover, kung may sipon ka o ubo ka, try to cover your mouth bago ka, tsaka medyo patagalin mo ng konti, huwag mo kaagad. Siguro, mabuti niya, lunukin mo yung germs na inubo mo para swallow it back so that it will not contaminate others. Wala akong ibang explanation ko pag mag-ubo ka, kailan mo tanggalin. Well, ako, what I do, sana ano man yung alcohol kung yan. May magbili kayo ng alcohol na maliit. Yeah. Without, I will not, baliktarin ko lang kasi hindi ako mag-advertise eh. Kaibigan ko pala pero hindi bawal eh. Every time that you feel like touching something or baski wala mang handshaking, babay-babay ma lang. Kung maggalaw-galaw ka, up down, before you touch your nose, eyes, mag-alcohol ka muna. Of course, it will dry your hands, but that's only temporary. Tingnan mo si Bong, kaya malayo sa iniinom mo pa ata yung bunga. So, ang dapat malaman po ninyo, whether you are really allowed under the law to go out or those who are allowed to pursue your occupation, remember this, the loosening of the restriction, yung ang panluwang ng gobyerno ng restriction does not mean wala na ang COVID. COVID will remain with us until such time that nabakunahan tayong lahat. Hindi sabihin na may bakuna na at successful na at okay na. Hanggang hindi ka matusukan ng vaccine, you are still in danger. And even if you are really vaccinated, you're still put at the risk if you are not really careful. So, hindi ito ibig sabihin na wala na. Nandyan pa yan. The corona will not disappear. It is here for all time. Kaya lang, kung may bakuna ka na, yung mga anak natin, kita mo, diphtheria, tetanus, kaya yung mga new generation, medyo okay na sila. Nandyan yung virus, but yung virus, yung virus, hindi na pwedeng gumana. Yan ang sekreto dyan kung bakit. Diphtheria noon, marami pang mga sakit, kailangan na bakuna. But during their time, they were really very lethal. Kaya lang, nung naka-imbento ng bakuna, nandito pa sila, pero lahat naman ng mga anak ninyo, butit nasabi ko na. Meron pang iba sa probinsya na ayaw ipabakuna yung mga anak ninyo. Kindly, yung mga ngayong lahat kayong mga nanay pati tatay, see to it that your children are vaccinated by
tetanus, diphtheria, may ubo pa, para wala sila. Yun yung mga deadly na germs noon. Kaya lang, hindi na umuubra ngayon kasi lahat tayo, pati ako na bakunahan na eh. Yan ang ibig sabihin dyan. Yung sabi ni Secretary Lopez, totoo yun. There is no requirement that kailangan ka magpa-test. Ha? It's not a requirement. It is not a mandatory requirement. Yung talagang must. Kundi kung ginusto lang ng empleyado mo, ay yung employer mo, rather. Pero kung ginusto nila, sige, pag you are found to be positive, then you go to the motions of getting the proper treatment. It is not a requirement by DOLE or the DTI. No such requirement exists. Nandito ho tayo sa ulitin kong social distancing, the wearing of the mask, the regular of washing of the hands, baski anong sabon, basta sabon, at yung mga proper cuff etiquette. Yun nga yung sabi ko na huwag mong buksan yung bunganga mo, cover your mouth, have a handkerchief ready para naman sa kapwa mo tao. Then, yung mga employer, you must provide an ideal working conditions. For example, well-ventilated, may hangin pumapasok, lumalabas, na presko, at yung i-disinfect ninyo.